Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, confessions ng isang events industry veteran. Meron ako mga ganyang event, ang daming pinalagay, wala namang lumapit. So sabi ko nga sayang. Nag-present ka ng concert, hindi tinanggap, and then nung nag-event, exactly the same. Pinaka-weird na request ng isang client. Ang hihingin sa iyo is yung buong mundo, pero ang kaya lang palang bayaran ay isang maliit lang na piraso nun. So I would advise, please huwag niyong gawin yan. Wait for your moment. Naka-experience na ako ng pinapamove sa akin yung buong stage indoors. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Flash Report! Kamuna, partner. Nag-issue na raw ng ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito kasunod ho ng formal na kumpirmasyon ng DOJ na valid ang arrest warrant na inilabas ng ICC sa Senador. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sakali daw ho magtangka si de la Rosa ang sumaybat o lumabas ng bansa, abay agad na ipapatupad ng mga otoridad ang nasabing arrest warrant laban sa kanya. Dahil dito, mahigpit nang binabantay ng mga otoridad ng lahat ng mga paliparan at daungan sa bansa para sa anumang posibleng pagtatangka ng senador na umalis. So may ILBO na, partner. ILBO, yung pala yung ILBO, ILBO. Immigration Lookout Bulletin. Sigurado namang sa mga pantalan, sa mga paliparan, may mga lookout na. May mga nakabantay na rin na may dalang pusas. Pero iba pa to sa yung hold departure order na hindi pwedeng lumabas, makalabas ng bansa, ng teritoryo ng Pilipinas ang isang may hold departure order. Sa aking pagkakaalam, halimbawa, dumaan ka sa immigration, pag may hold departure order ka, yung mga immigration officer talagang kukuhanin ka na nun, partner. Pipigilan ka. Aarestuhin ka na, kumbaga. Pero yung ILBO ay iaalerto ang mga otoridad katulad ng mga ahensya na DOJ, kung ano man yung mga PNP siguro. Halimbawa, pumasok na ng halimbawa, pupunta na sa ticketing office, partner. Magdadrop na ng bag. O kaya naman ay nagpapapalit na ng dolyar. Check-in. Nagpapapalit na ng dolyar. Meron na rin, partner. Hindi pa lumalampas sa immigration. May nagmamanman na ron. Tapos lalo na pagdating sa immigration, sir, nakapira na sa immigration si Senator Bato. Nandito na. Hindi naman ganun bulong, parang marites naman ang dating. Paano bulungan na?
may pipindutin na red button. Toot. De, joke lang. Sabihin na emergency. De, joke lang po. I-alerto. Mag-alert naman ang buong pali-para noon. Tapos nag-PA pa, ano? Oo nga. Kunyari, kung ang PA announcer, diba? Ano sasabihin mo? Good morning, ladies and gentlemen. We would like to inform you that the ILBO is now in place for Senator Bato de la Rosa. Oops, wait lang. Naspatan natin siya. Palabas na po. Ay batanggin nyo ang kuwan. Ikaw na yan. Ay batanggin nyo ang kuwan, ang nag-ooperate. At biglang nag-CR yung magandang babaeng kinakailangan na may announce. Sige. Sample. Sandali lang ho, magandang... Dapat may effect at ting-ning-ning. Ganun. Magandang umaga ho. Agwaho ng si Senator Bato ho ay may ILBO na. Ang tawag ko doon ILBO. Yun hong pagkaho nakita i-report. Ay yun ho ay si Senator Bato na doon sa may... Nasa may elevator na ho ay saan kaya ho yung pupunta ay amin lang ho nais lang ho naming sabihin sa mga pulis kung meron ng mga pulis dito taga NBI yo si Senator Bato ho umakyat na gayon look out lang po. Hindi kaya nga pinapaalam lang kumbaga inaalerto mo lang. Sabi naman siguro ni Gov si Gov ay atin muna kausapin, teka muna, pahinga muna tayo. Si Gov ay mukhang nag-issue din siya ng maraming lookout bulletin sa mga ospital na madudumi. Gov Helen, magandang hapon po sa inyo ang aming butin at masipag na governor sa Quezon. Gov? Magandang hapon po, Gov. Hi, good afternoon, Sir Henry. Opo. I'm Karen. Kayo daw po, sabi po ni Karen, nag-issue daw na rin daw po kayo ng lookout bulletin sa mga ospital. Karen. Hindi naman. Hindi naman. Oo. Pero yung mga may mga ano ba ma'am? May mga nadaanan pa rin kayong mga mawalang galang na medyo madudumi pa rin ho at hindi maayos? From the last naman, mga isolated case lang. Naman, everything is meron ng mga ilan na delinquent. But malaki naman ang improvement namin. Alam na nila kung saan ako mga sensitive and etc. So, they just have to maintain. That's why pag pumupunta ako, hindi nila alam. Surprise visit. Ever since naman na dumadaan ako ng hospital, hindi nila alam na dadaan ako. Kasi doon naman makikita talaga kung na-maintain, 'di ba? Kung walang nakabantay, walang nakatingin, 'di ba? Kung sila po ay sumusunod sa mga patakaran, sa mga alituntunin, hindi naman po kailangan laging binabantayan, 'di ba, Gov? Yeah. No, so doble dagdag trabaho sa mga staff namin sa help desk pagka ganon. Ma'am, speaking of surprise, kasi ang NGCP ho ay nag-announce ng mga power interruption at mga brownout. Tatamaan po ang Quezon, which we would like to ask yung ano po ang inyong direktiba kasi ang medyo mahirap na tamaan ng brownout yung mga ospital po natin. Okay naman po kami sa hospital. Meron po kaming mga generators in our hospitals. No? So far hindi affected. At least medyo hindi naman ganun kahaba. I think 2 to 3 hours yung pag wala ng kuryente in some parts ng Quezon. Hindi naman sabay-sabay yung mga lugar. But yeah, on and off. Meron na ba kayo dyan sa atin? May mga nararanasan na po kayong talagang... Yes po, kahapon po nawala ng the other day. Araw kahapon? Thursday, Wednesday. I think may mga lugar po reported ng NGCP, nag-text naman sila, and then nag-i-inform naman ng ating mga satellite offices nawawala ng kuryente. Just earlier, nasa Tayabas ako, nawala ng kuryente for a while. So, mga lugar na dito sa second district, nawawala na rin ng kuryente. So, sa electrico-operated by electrico-operative, may mga ganyan na rin na situation. Pero katulad din po ba dito sa Metro Manila, Gov, na nagsabi po ang NCRPO sa Manila? Wala kasi ako sa Manila. Hindi po yung PNP po.
Yung PNP po kasi nagsabi na medyo kailangan po na yung alerto po yung puwersa po ng kapulisan kasi mas marami daw pong mga nagtatangka na siguro mag-akyat bahay, magnakaw, lalo na pag walang kuryente, madilim. Diyan po sa Quezon, ma'am. I'm sure yan, pag nasa ganung situation, tayo lagi, nasa high risk ng mga ganyang mga illegal na gawain. Kanina lang as a good example, nag-iikot ako doon kasi kami, may festival kami, Harvest Festival. Tinatawa ko kasi may nakabitin na mukha may kumuha na. Kwento nung taga-barangay, kagabi po kasi nag-brown out. Kasi may kumuha na nung nakasabit na mga gulay. Talaga lang, may kumuha nung mga nakasabit. It's a simple example na pag siyempre madilim, nalingat ka, merong mga possible items na pwedeng manakaw, yung theft talaga naman. Number 1 sa crime natin palagi yung theft. So, kung nawawalan ng kuryente, siyempre madilim, no? Kaya kailangan maging vigilant din ang families. Correct. Pero sana kung saan man napunta yung gulay na yon ay nakatulong po sa pinaka nangangailangan. Ayun po. Pero kasi ang problema nga, ma'am, yung poverty. Sa buong Pilipinas, ang sabi ng PSA ay 23.2%, if I'm not mistaken, ang itinaas ng bilang po ng mga mahihirap. Pero diyan po sa atin, kung di ako nagkakamali, napababa nyo naman ng 16% since kayo umupo. From 16. From 16, I'm sorry. From 16, oo. Yeah. Oo. So, well, it's a concerted effort of everyone. No? So, of course, we give credit also to the mga sustainable programs ng national government, like the SWD has a very good program. Yung kanila mga sustainable livelihood program, PCRP nila, yung ginagawa nilang capacity building with mga 4Ps, and nakapagpag-graduate na ang 4P, things like that. So, na-complement naman yon ng mga social services program ng province to help yung mga vulnerable sectors whenever may mga challenges to become poorer halimbawa pag nagkasakit dahil available ang aming mga assistance. So, naiibsan yung kanilang financial burden, nababawasan yung hirap nila. So, instead na pagsasangla, etc., or mangungutang sila sa may mga interest, napiprevent yun. So, maraming interventions actually. And then kami, we focus talaga doon sa sustainable. Hindi kami nakafocus sa mga dole-out programs. Talagang sana long-term, may mga assessment, validation, even sa farmers, yung ginagawa ng mga programs. Ganun ang focus namin sa Quezon. So I think yun po yung nakapagpatulong, plus may mga pumasok na rin ng mga investors that generate jobs. So from previous years, from siguro 10 years ago, malaki na rin po ang pinagbago in Quezon. But from 2022, it's 16% nung ako ay nag-assume. Napaka-dramatic po nun sa pagpa-partner. From 16.3, napababa ninyo ng 6.7%. Oo, yun ang data ng PSA. Oo. Yeah, and ano po yun, magandang milestone and accomplishment for the province kasi nga Quezon ang pinakamahirap na lalawigan in Calabarzon. No? So I remember ang Quezon is number 17
all over the Philippines sa provincial poverty index. Opo. As far as I remember, no. So I'll check kung pang ilan na ngayon. I think lumayo na kami. Pero ano po, Gov, ang usually po kasi na pag sinabi kasi ng isang pamilya na pakiramdam nila sila ay mahirap o walang makain, usually po kasi ito yung perceived po nila. So bilang tayo po na nasa pamahalaan po, na nasa gobyerno, paano po ba natin matutulungan din? Sabi nyo, hindi po kayo, kumbaga gusto nyo sustainability, hindi lang po dole out. Yeah. Yung dole out kasi pang emergency po, pero yung pang matagalan. So, isa ito sa mga inyo pong isinusulong lagi, tama po ba, Gov? Opo. The simplest programs that we implement, sinisiguro namin na pakikinabangan ng pamilya, plus, of course, ang priorities binibigay doon sa poorest of the poor, no? Medyo mahirap lang yung perceive nila, which kahit naman hindi siguro doon sa kanilang perception, even kami from the government, nakikita namin na sila yung poorest of the poor, no? So, kaya ang focus ng program papunta sa kanila. So, kami, aggressive kami pagdating diyan, no? Talagang pupuntahan, validate, capacitate, then continuous yung namin, technical assistance, monitoring. Opo. Hindi binibitawan, no? So, ganun ang for all programs namin ng pangkabuhayan for farmers, fisher folks, or the MSMEs natin. Meron siyang mga programs kami talaga na per year ibibigay sa kanila. So, yung MSMEs namin, ni-strengthen namin talaga yan. So, happy sila doon sa ginagawa ng portfolio. Opo. Pero ma'am, paano? Kakaiba yung programa. Paano pa, ma'am, napapasunod o nadidisiplina? Kasi, with all due respect, meron kasing attitude tayo mga Pilipino na pag pera ng gobyerno, pag pera ng nagaling halimbawa kagaya ninyo sa Kapitolyo, may attitude na hindi, pwede naman, hindi naman tayo, hindi naman, atin naman yan, pwedeng hindi na natin yan palaguin o hindi na natin bayaran. Yung mga ganong attitude, paano natin minomotivate, ma'am, lalo yung ating mga kababayan sa mga ganyang, minsan naliligaw na konsepto? Kami kasi, sir, yung aming mga beneficiaries, nag-a-apply sila, nag-express sila ng interest. So pag bibigay namin yan, mag-a-assessment yan. So from day one, alam na nila na seryoso kami at hindi ito basta programa. And ako, very vocal ako sa kanila. Pag sinabi ko na, ano yung problema ninyo, for example, sa mga product development ninyo, pupondohan namin yon in succeeding years. Opo. So alam nila na ako, yung attitude ko, sinasabi ko lagi sa kanila na pahalagahan yung binibigay ng gobyerno kasi minsan na magkamali ka, 'di ba, yung pinabayaan, binigay mo. Syempre, hindi naman maraming resources ang gobyerno. Baka once ka lang makakakuha ng ganon, 'di ba, na opportunity. So we're happy. Tsaka I think nakita nila na yung kaibahan nung sa Kapitolyo talaga, pinupuntahan sila binabalidate sila, yung monitor sila continuously. So sa amin nga, yung mga beneficiaries namin, I think yung sa MSMEs namin, nasa 20,000 ang beneficiaries namin accumulated from previous years. Diretso pa rin yung coordination nila sa aming tanggapan doon sa unit na nag-handle sa kanila. So whenever may mga challenge, they can contact and communicate and nagpapatulong sila. So I think nakikita nila na seryoso siguro kami na hindi bigay lang. Yun. Kasi may hirap din sa kanila, may sakripisyo din sila like training. Opo. Yes. Pag training sila,
So kung hindi sila pag-exert ng effort, wala silang makukuha. Tsaka I think yun. Tsaka yung first step din, Gov, na banggit nyo, sila mismo ay interesado. Nag-express sila ng interest. Sila ang may gusto na mapabuti yung kanilang buhay. So willing po sila na mag-train, na ma-monitor. Kumbaga, partnership po, ika nga. Hindi lang yung ibibigay mo yung pondo at papabayaan na po sila, Gov. Bahala na sila. Yes, Hindi, oo. May needs assessment kami, sir. Kung anong kailangan nila, yun ang pinaghahandaan namin. So like ngayon, nagbabalidate na sila for 2027 Apo. na programs namin. So yes po, may mga beneficiaries na po kami for 2027 budget. Wow. So ngayon po, preparatory na po kami ng mga needs assessment nila, validation, and then yun yung gagawan po namin ng project design. So continuously, yung pagdating na next year, nag-procure na kami, start na ng training. So ganun po kahaba, hindi siya yung basta katulad no, may pamimigay na ganito, bibigay lang nila. That's it. Then tapos na. So hindi po ganun kami sa Capitol. At partner, kasi kung hindi tayo nagkakamali, ma'am, yung nahango na sa kahirapan is 260,000 or individual. Kumbaga nag-graduate more or 50,000 families more. Kasi yung survey na pinag-uusapan natin, kung hindi ako nagkakamali, 2022, 2023 pa yun. Ma'am, ano? 2024. So, maaring marami na uling napadagdag na gumraduate sa kahirapan. We're hoping, sir, kasi siyempre yung mga crisis like this, no, dapat siguro natitingnan din at least yung mabilisang survey, nakikita din natin. But ano naman yun sa ground po pagka bumababa ako, kinukumusta ko sila kumusta? Mahirap? Yeah, mahirap, pero was able to survive. So, ibig sabihin, hindi naman nahigit na bagsak na talagang naramdaman sila, naghirap sila, no? So, surviving, yun lang sigurong importante na makita namin na yung ganitong panahon ay hindi po sila nahigit na humirap sila. But nagkaroon ng challenges pero remain doon sa estado ng buhay nila. Okay. So, ma'am, it's already May. Kumbaga, kumbaga mid-year na. Kumusta naman po yung mga accomplishments po natin na na-reach po ba natin yung mga targets natin sa mga programa, sa mga mga plano po natin na nakalatag po for this year. Nabanggit nyo, nakakatuwa, 2027 na paghahandaan nyo na po, nakalista na yung mga programs at mga beneficiaries. Ganun kaaga. Ganun proactive. Yeah. Kasi currently, implementation na kami. As per monitoring namin, kasi every Monday, nagmaman-com ako no? So, closely monitored ko yung kanilang implementation of program. So, nakikita ko over the years, yung mga naging problem as pagdaan ng taon, titingnan namin ano ang na-miss namin. So far, maganda yung report sa akin ng budget officer and project monitoring. So, continuously, minomonitor namin yan, no? On target naman kami, mga implementations namin. Nagre-recalibrate lang because of this crisis. So, may mga programs na hindi pwede ipagpaliban and realign to another program that makakatutong sa mga kalalawigan. Siguro, partner, para doon sa mga nakikinig lang natin kapwa Quezonian at maaaring sa ibang lalawigan na rin. When you say Mancom, kasi madalas nating naririnig yan sa mga pribadong kumpanya, di ba? May Mancom tayo ngayon. Tuwing Lunes. Ma'am, ano ba yung Mancom at ano po yung buting na idudulot nito sa mamamayan? Anong ginagawa doon sa Mancom? Kumbaga. Okay, so it's a management committee meeting, no? Ibig sabihin lahat ng heads, department heads, o parang sa national government ay cabinet members, cabinet no? meeting. Ganyan po sa cabinet meeting. So sa amin, basically,
reporting on what's going on in each of the departments, what are the issues, so that personal ako na nag-a-attend kung kailangan i-elevate sa akin or sa level nila. So, ang importance noon, yun nga, timely ang delivery ng services, yung mabilis na natutugunan yung mga issues and concerns ng aming kalalawigan. Yun yung advantage noon. Importante yun dahil sa lawak ng programa na ini-implement, no? Hindi naman ako ang nag-i-implement noon, kundi entrusted it to each of the departments like provincial agriculturist natin, veterinarian natin, sa youth natin, yung social services natin, sa health natin. Sobrang lawak, sir, nung programs So, kailangan talaga closely monitored. No? So, minimum of 2 meetings ako in a month. But, so twice a month. Yun ang minimum ko. So pwede pa po kayo magpatawag pag may talagang urgent. Midweek. Yeah, may mga subcommittee meeting kasi kami, naka-cluster din sila. Like, pagka-issues ay sa finance, of course, I have to call on. And then, each of them, alam na nila pag mag-advise ako, I need to talk to one of the department heads. Sunod-sunod sila dyan. Pag one-on-one, I have, aside from the MANCOM, I have one-on-one meeting with the department head. Sa kaya madaling matukoy ang problema, kahit sa kaila-ilaliman, bukod sa kayo po bumababa at pinupuntahan ninyo, talagang meron kayong pinagre-report ninyo, yung mga agency, yung mga department heads. Tsaka may group chat yata sila. Tapos, yung solusyon, ma'am, talagang mabilisan kayo kung magpatupad ng solusyon eh. Sir. I'm just a text away kahit anong oras. It has to be 24/7. So, alam na nila yon na they have to adjust to my work ethics. No? Alam na nila yon nung nagsimula ako na pumasok sa Kapitolyo na walang oras sa akin ng trabaho. So, walang oras sa araw. So, di ba, pag minsan yung iba po weekend, bawal na. Eh, nasa public service tayo. So, alam na nila na kailangan madali silang makontak at matawagan pagka kinakailangan. Anytime, kahit gabi, tutugon sila. Kasi kailangan, yung ganon. So, mabilis lang po. Kasi directly, they can text me, they can talk to me anytime. So, para hindi po naghihintay yung ating kalalawigan. Tsaka yun nga, nakita ko sa isang post, may ang dami daw group chat gov, pero ay naku ma'am, sobrang dami. Pero, shutdown na po yung cellphone. Aking cellphone. Pero monitor nyo pa rin, kahit pa paano. So, kahit sobrang dami gov. Minsan, technology talagang galing. Pag medyo dumaan na, hindi ko maalala kung ni ganito, so yung chief of staff ko, saan ko na nga ba kinakausap si ganito? Biglang i-message ako. Kasi yung chief of staff ko, lahat ng chat group nandun ko, nandun siya. Nalito na. Nandun siya. So, bigla siyang mag-message yun. So, maalala ko na doon, may-message ako doon. Yung mga ganyan. So, sobrang dami po. Ma'am, I think very efficient siya and effective yung way namin. Napakahalaga rin po ng partisipasyon ng mga private sector investors, businessmen. Gaano kahalaga po at kalawak na ang narating noong pagiging insurgency free ng lalawigan? Kasi partner, ang Quezon talaga dati kilala yan sa pagkapugad ng NPA, pero nung pasok ni Gob, ilang buwan pa lang naging insurgency free na. Gaano ho kahalaga yung sa mga investor yung pagkakaroon natin ng insurgency free na lalawigan? Ay, very important, sir. Kasi pag narinig nila ang Quezon, ayaw nila kasi maraming NPA dyan. Baka guguluhin sila, baka may sasabog na ganito, hingan sila ng revolutionary tax, etc. No? So ngayon, nung na-dismantle po yung mga groups in Quezon, ramdam po nila na
yung mga negosyante natin, wala nang sumusulot sa kanila, walang takot, no? So, yung malalaki nating investors din naman nakakaranas ng may mga harassment or takot sa kanila, no? So, mas marami na po investors na pumapasok. Imagine mo, may investor kami pumasok in infantarial na car, no? Ngayon, meron nang papunta sa Bundok Peninsula. So, yan po yung nung unang panahon ay ayaw nila. Kinatatakutan. So, kinakatakutan nila. Kaya tama, we're on a right track na proof ko for Quezon. Ay, gusto kong ibalita, sir. Yung Region 4A, kasi ako po ang chairperson ng Regional Peace and Order Council. Sa Region 4A from yung first term ko, then ngayong term na to, I was appointed by the President and reported to SILG kay Secretary John Vic na ang Region 4A with the course effort ng AFP, PNP, our local chief executives, our barangay leaders, lahat ay era po namin on June 12 na insurgency-free ang buong Region 4A. And that's a concerted effort of all stakeholders from the government. Also, yung mga governors natin, mayors, lahat. Marami po nagtulungan. No? So, this is one of the milestone in the region. And baka first po kami na mag-declare ng insurgency-free. No? So, yun. So, Region 4, Calabar Zone, is insurgency-free na. Wala lang NPA. And you will declare it sa buong Rio. Dismantle na. Sir, parang gusto ko lang i-clear yun. No? So, that dismantle nila. No? But syempre, yung threat will always be there. Kasi they will always want to recover kung saan sila dati nakapag-establish, diba? To restore. Sa Quezon, may mga ganon, but we're happy na maintain namin for 3 consecutive years. No? Ako 4th year na yata namin, no? So, ngayon, wala nang signal si Gov. Ma'am? Pero Quezon is the first among the provinces. Sa first term namin before 2025. Opo. And ang Quezon, ma'am, ang the first among the provinces in Calabar Zone na i-declarang insurgency-free. Actually, may mga provinces po dati na nag-declare ng insurgency. Pero iba po yung naging pamamaraan nila. Ang ngayon, ginaya po nila yung ginawa ng Quezon. No? So, to declare it insurgency-free, dapat dismantle talaga. And kami from the barangay to municipality, paakyat po ng probinsya, hindi yung in paper lang diniklara. So may mga groundwork po kaming ginawa, katulong po ang mga barangay na identified natin na mga hotspots or kung saan yung mga na identify ng AFP na ito, kailangan natin ng tulong nila. So may coordination. So ang ganda nung aming naging journey ng declaration insurgency ng mga ng mga munisipyo. Alright. Partner, may ilang... So, yung ganong klase ng proseso, kami po yung kaunahan sa buong Calabar Zone. And ginawa po ng AFP and PNP na i-pattern sa other provinces sa buong Calabar Zone. And nagawa po nila. So, kaya ito po yun, first time na hindi lang just in paper but yung action na for good here in Calabar Zone. Okay. Ma'am, last question na lang po. Kasi kanina galing kayo ng Quezon Memorial ng ating probinsyang hospital. May tila may nakita po kayo roon na mga galing pa ng 3rd at 4th District.
na pumunta pa ng Lucena, tama po ba? At ano po bang nangyari? Ano po ang magiging solusyon para hindi na po sila raw pumunta pa ng Lucena, medyo malayo-layo? Ano yun, mga yung mga nabulag na because of katarata, may mga diabetes. So, dahil lang off ka natin, nandito lang po sa QMC. So, nagbibiyahe pa sila, lalayo ng pinanggalingan nila. But actually, may instruction na ako, may mga partners naman kami na mga private doctors where they can send also for assessment, for cataracta surgery. May program po tayo na gano'n para hindi sila pumupunta. Kasi ang layo, sir, eh. So, galing San Andres, galing ng Mulanay. So, na-instruchan ko na yung staff ko na nakakalimutan nila yung mga billing ko ba? Yung mga billing ko. So, dami na rin Kaya na maganda po na bumababa ako, nakikita ko, bakit hindi ginagawa to? Bakit ganito to? Yung mga gano'n. So ngayon, yung mga magpapa-opera sa mata, magpapaayos ng kanilang mata from now on, doon na sa mga lugar na hindi na pupunta ng malayo. Well, navigation lang. They just have to navigate. No, so, na-instruction ko na po yung chief of staff ko. I think I need to sit down with them at ako po yung magtuturo ng mga proseso sa kanila. Right. Yan, ako. Okay. Partner? Siguro ano na lang. Thank you. Gov, at good luck sa atin. At magtulungan na lang din po tayo, para sa ikaunlad natin, support natin isa't isa, lalo na sa may crisis pa rin po kasi, Gov, eh. So, yun po, Gov. Thank you. Maraming Gov. salamat po sa opportunity. Happy weekend po, Gov. Happy weekend po. Salamat ba. Mag-iingat po kayo. Si Governor Helen Tan, ang amin pong butihit masipag na lalawigan, ina ng lalawigan sa Quezon. Si Governor Helen Tan. 6:06, babalik po tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! This time check is... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride.
Amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng gabi. Sabi nung mga nakikinig sa atin, pwede ba magpaampon na lang sa Quezon? Abay, welcome ho kayo roon. Ako, lalo ho'y kami. Kailangan namin ho ng kwan. Lang mga mamamayan namin lalo'y masisikhay at masisinop. Masasaksayan ninyo kung paano po umusad at gumanda po ang aming lalawigan. Sa amin pong lalawigan partner, magaganda ang tanawin, masasarap ang pagkain, payapa, talagang yung provincial experience partner na yung province experience pag iyong napuntahan, di mo na lilisanin ang aming lalawigan. Oo, kasi dito sa Maynila, hindi naman sa pero paminsan nakaka-stress, aminin natin. Dami kasing mga issues di ba? Napakalapit pa rin namin sa Metro Manila. Nakalimutan nga dati ipa-discuss kay Governor. Ayun nga, no? Bagong kalsadang simula po sa Maynila, tutugma ng Santo Tomas hanggang sa Quezon, malapit na pong buksan. May ilan pa rin mga bukas na rin po, pero lalo pa kung bibilis ang biyahe kaling po ng Maynila pumunta ng Quezon. Kaya mag-invest na, maghanap na daming doon. Mga lupain doon po, pwede po ninyong gawing bahay bakasyonan. Sosyal. Uwi muna ako sa bahay bakasyonan ko sa Quezon, ha? Kasi stress na ako sa buhay dito. Papahinga muna ako. Kakain ka ng niyubak. Ano yun? Masarap yung tamales. Wow. Ginatang hipon, sinantulan. masarap partner. Dinner na nga tayo. Yan yung orderin natin. Pwede mo magpa-deliver straight from Quezon? Pwede naman. Samantala, magkakasunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas. Pinaaksyon na sa NGCP. RH14 Left Narciso Let. Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines at mga power generation company na responsable sa pagsusupply ng kuryente sa Luzon at Visayas sa magkakasunod na red at yellow alerts. Nais malaman ng DOE kung ano na ang mga ginagawang pagsasaayos at kung kailan maaaring mag-produce ng kuryente ang mga planta. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na prioridad ng pamahalaan na malaman kung ano ang kinakailangang pagkukumpuni na dapat ipatupad at ano ang timeline ng mga aksyon. Inaasahan ng DOE ang tugon ng NGCP at generation facilities sa loob ng 24 na oras. Ayon pa kay Marasigan, direktang nakikipag-usap ang tanggapan sa mga plant manager para mahigpit na mabantayan ang estado ng mga isinasagawang pagkukumpuni ng mga ito sa kanilang planta transmission lines.
Tiniyak ng opisyal sa publiko na pananagutin ng gobyerno kung mayroong mapatunayang pagkukulang sa sinumang stakeholders. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ms. Lieutenant Narciso. Samantala, Senate coup ginawa para mahadlangan ang impeachment. Sino nagsabi nito? RH12 Milky Rigonan, ibalita mo yan, Manang Milky. Konektado sa impeachment ang naikasang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang kay House Prosecutor Isabel Zamora, hindi naman masasabi na walang ugnayan ang dalawa dahil obvious ang timing. Sabi ni Zamora, hindi masasabi na ang pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto ay isolated o hindi may ugnay sa impeachment. Malinawan niya na ang Senate coup noong Lunes ay ikinasa para magkaroon ng epekto sa impeachment lalo at ito ay numbers game. Kung babalikan niya, sinabi ni Zamora, habang ongoing ang plenary voting sa Kamara, sabay namang idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at naisagawa ang pagpapatalsik kay Soto. Sabi pa ni Zamora, karamihan ngayon sa mga miyembro ng new Senate majority ay kaalyado ng mga Duterte at noon pa man ay nagpahayag na ng mga pagtutol para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala, Philippine National Police, no comment muna kung pwede raw i-custody si Senator Bato de la Rosa sa Campo Crame. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Tikumpa ang bibig ng pambansang pulisya kung pwede bang manatili sa Campo Crame ang nagtatago ngayong si Senador Ronald de la Rosa. Kasunod ito ng pagkawala ni Bato mula sa protective custody ng Senado sa paniwalang aarestuhin siya sa bisa ng warat ng International Criminal Court. Sa panayam kay suspended Senate Security Chief Mao Plasca, sinabi niyang narinig niya si De La Rosa kausap si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Nagpapakustody raw ang senador sa PNP na dati nitong pinamunuan sa ilalim na nagdaang administrasyon. Pero nang tanungin si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakiusap siyang no comment muna sa usapin. Kabilang sa mga tanong ng media ay kung pwede bang manatili sa Campo Crame si De La Rosa kahit may kumpirmadong warrant laban sa kanya. Una nang iginip ng PNP na hindi pa ito maka-aksyon sa warrant dahil wala pa umanong court order para sa extradition o wala pa rin umanong koordinasyon mula sa Interpol. Siniguro naman ni Nartates sa hiwalay na interview na hindi maka-apekto ang pagiging PMA-er at dating PNP Chief ni De La Rosa sa paggampan ng kanilang tungkulin. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Senator Padilla at Senator Jinggoy Estrada kabilang sa mga iimbestigahan ng Ombudsman dahil sa putukan at paglabas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. RH5 Val Gonzalez, ibalita mo yan, Val. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan sina Senador Robin Hood Padilla at Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado at sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate compound. Ito ayon kay Remulla ay dahil batay sa CCTV footage, si Padilla ang huling nakasama ni De La Rosa bago siya nawala bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Si Estrada naman ay iimbestigahan dahil sa kanyang pahayag sa live video kung saan narinig siyang nag-uutos na itago ang kuha ng CCTV. Ayon kay Ombudsman Remulla, mahalagang makuha ang panig ni Padilla at Estrada sa harap ng pagdududa na posibleng staged o gawa-gawa ang nangyaring putukan sa Senado. Ipinasubpina na ni Remulla ang lahat ng CCTV footages na kuha sa oras ng insidente. Babala ng opisyal, hindi malayong masisi si Estrada kung mawawalang mga ebidensyang ito kapag napatunayang stage ang komosyon. Maaari aniyang maharap sa kasong obstruction of justice ang mga sangkot na senador. Kasama niya sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka namang siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magbaliwanag ang lahat. Magpapakuha rin ni Remulla ng apidabit mula sa mga miyembro ng media na nasa loob ng Senado nang mangyaring putukan upang makatulong sa malawakang investigasyon. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Salamat, Val Gonzalez!
Buti pa sa inyo, partner sa Ijay Ilianmi. sa Session Road. Oo. Ijay Baguio City. Ay, Romy, anong temperatura riyan? Di ni sa Maynila, mainit na ang panahon, mainit pa ang politika. Takpo, sus Mariosel. Lahat na din ko ni kumukulo ang partner. Pwedeng ceasefire muna. RH41, Romy Gonzales. Romy? Kung kanina sa area ng La Union, particular sa Bawang La Union, siguro maglalaro doon sa mga 30 degrees kanina. Pero ano pag-akyat natin dito, mainit din pala. Siguro mga 18 to 19 degrees Kasi kanina. yung bawang paakyat na yan di ba? Oo. Nagulat nga kami. Pero may mahangin naman kasi pag sapit naman ng Teka hapon. muna, Romeo. Anong sabi mo? Anong temperatura na naiinitan ka pa? 18 degrees daw. Naiinitan siya. Sa 18, naiinitan ka. Sa 41 kami rin nagtsatsaga. Grabe ka naman, Grabe ka Romy. naman, Romeo. Kaya nga ako bumaba pero mainit pala. Sabi ko pag akyat ko sabi ko mas malamig na siguro pero hindi rin pala mainit. Grabe naman, 18. Hindi na-meet ni Baguio yung expectation Bakit ni Karomi. Ano ba ang kuan? Ano ba para sa iyo yung malamig? Oo. Average dito mga 14, 15 na ganon. Ganon. So, para matawag ninyong malamig, kailangan mag 14, 15 kayo riyan. Kami rito, para matawag na malamig, maka 22 man lang, partner, sana. Oo nga Wala. Kaya naman, happy na kami sa 18, Karomi. Pero just to say, maraming umakyat kasi weekend na naman. In fact, balik normal yung pagdagsa ng mga turista dito sa Baguio. Medyo bumaba na kasi yung yung fuel natin So parang yung iba nagko-commute kaya yung mga bus terminal natin punuan naman. Puno yung mga bus na paakyat dito. Romy, yung sleepers bus, yun ang paborito ro ngayon. Sino? Yung sleepers bus man tawag nyo, yung pwede kang matulog. Yung may kama? Yung may kama, di ba? Yung Romy, yung may mahaba, ang may higaan. Sleepers bus yata ang tawag ng mga kabataan doon, tama ba? Oo nga, parang na-culture shock ako. Sa Baguio ba yun? Baka naman sa Vietnam yan. Hindi. Sa Baguio rin, sa Baguio Bicol. Baka naman Bicol. Baka Bicol. Pero ano bang magaan pagkapabuakit ka ng Baguio? Anong maaari mo masakyan dyan na napaka-convenient kung ikaw ay magbabas? Magbabas, may Victory, may yung naman yung parang kumbaga sa aeroplano, partner nasa business class ka. Okay. May mga ganun. Oo. Di ba yung Victory meron ng Super Deluxe? May ganun. Di ba? Pwede kang humiga. Walang stopover yun. Dire-diretso. Walang stopover yun. Biyahe. Yung upuan mo doon, bawat kuwan kasi may kurtina ka doon. May kumot pa. May merienda ka pa. Oo. May stewardess. O may bus attendant na sa'yo. May CR. May CR din. May CR. May wifi. May red wine. Wala na yun. Grabe ka naman. Hindi, pero yun, kung walang stopover para Manila, ilang oras lang hanggang Baguio? Siguro mga 4? Mga 4 and a half siguro. Pero mabilis, kung regular. Kasi ngayon ang maximum na speed limit lang sa mga bus natin, provincial buses, na umaakyat sa 80 up to 80 kilometers hindi pwede lang. magmabilis. Pag lumampas kasi sila doon, merong penalty yung driver. Ay, pero naalala ko, Kuya Romy, nung umuwi rin ako nagbabas, pagka deluxe, yung kunyari single, wala kang kasama, mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang, may upuan na mag-isa ka lang, wala kang katabi. Kasi parang ayoko maki-socialize muna. Meron ganon. Gusto ko mapag-isa muna. Babayaran mo pareho yung upuan. Hindi, mag-isa lang
talagang upuan. Yun May lang yung babayaran May mo. may dalawahan, tapos yung isa, no, di ba? Oo, tama. Oo, tama, Sir Romy. Pan yata yun, deluxe lang. Deluxe ang tawag yata doon. May super deluxe pa. Meron pang super deluxe. Super deluxe yung sabi ko pwede kang humiga. May balcony ba yan? Oo, meron. Di ba yung super deluxe, meron second level? Second level. Oo, meron. Kita mo nga namang pagkasarap na. Magbakasyon na nga tayo. Akit na tayo di kasi, siguro may mahigit 1,000 rin naman ang pamasahe. No? Medyo. May ganung presyo, no, Sir Romy? Oo, sobra sa kwan. Meron akong nasagap palang balita ngayon from dyan sa may area ng Sabangan. Merong nag-responde kasi yung mga kwan natin dyan, mga responders sa Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nagkaroon ng rock slide sa bahagi ng Sitio Dugo na Puwa, Sabangan, Mountain Province. At isa yung na-rescue na mama, babalikan sana niya yung motorsiklo niya. Nababagsakan ng kwan, ng yung mga rock slide. Nako, tinamaan din siya. Pero mabilis yung mga nag-responde kung kaya't naisalba. Naisalba naman yung kanyang buhay. Oo, buhay naman. At itinakbo na nga sa isang pagamutan dyan sa may area ng Bontoc Mountain Province. Iwasan muna yung area na yan doon sa mga pupunta at dadaan dyan. So all motorists traversing Mabaay, Sabangan, Bontoc Road advised to take the alternate route to the Sabangan, Abatan, Baoco, Mabaay Road until further notice. Yun ang kanila. Medyo may detour. Huwag mo nang dumaan sa usual na daanan from Sabangan to Bontoc kasi may malaking slide dyan. In fact, may isang biktima na nabagsakan kanina ng rock slide pero just the same nakaligtas. Mabilis yung mga nag-responde. Pero syempre yung motor niya sana pinabayaan na lang. Wasak din wala din silbi. So hindi na rin niya maisalba. Buti na isalba siya ng buhay. Alright. Salamat, Romy! Okay, thank you, So yan po Romy. ang latest na update sa Baguio City at Mountain Province. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez Parsad, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, partner, mamigay na tayo ng pamasahe papuntang Baguio. Wow! Ayan, nasusagot na namin ang 500 pesos na pamasahe in GCash. Dagdagan mo na lang, ma'am, ha? Pag kulang, tsaka yung pangmerienda mo. Nasa linya na natin si Miss Sherry May Hamili ng Plaridel, Bulacan. Hi! Sherry? Hello po, Ma'am Sherry. Hello po. Sherry Amor. Ganun yata pag-pronounce ng pangalan, Sherry. Sherry, parang French. Saan ka sa Plaridel? Nasa Plaridel. Mainit ba ngayon dyan, Sherry? Sobrang init po. Naku, sige. Bibigyan ka na namin ng premyo para makapagsamalamig ka na. Yay! Bumili ka na ng super duper na special na halo-halo. Wow, sarap niyan. Pero sagutin mo muna ang katanungan na to, Ma'am Sherry May. Ano po ang istasyon ng radyo sa AM band ang kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa buong Pilipinas at sa mga taga Plaridel, Bulacan, Ma'am Sherry May? DZRH po. Ayun, sa'yo na ang 500 pesos in GCash. Thank you, Sherry May! Thank you, ma'am. At yan na po ang kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi nating paalala po sa ating lahat kung gusto nating umasenso sa buhay, magdasal, manalig sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at sa mga nangangailangan natin silang tulungan. Dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Makakasama niyo po si Attorney Cheryl Adami Molina, pahabol na pagbati kay Mon Samson na nakikinig ngayon. Hi, Sir Mon, ng Manila Bulletin. Hello po. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado!
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si